Sa tuwing mag-aayos ako ng pagpaparehistro sa hotel, grabe ang pagod ng lalaking ito. Tumatawid siya sa kabilang dulo ng lungsod gamit ang ibang pagkakakilanlan. Kinabukasan, aayos na naman siya ng papeles para makakuha ng silid sa bagong hotel. Pagkatapos, tatawag siya mula sa silid niya papunta sa kabilang hotel. Ang totoo, ginagawa niya iyon para makabuo ng isang huwad na kwento. Nabuhay pa ang kaibigang anak ng mayamang pamilya niya. Sa ganoon lang niya may pagpapatuloy ang paglasap sa buhay. Marangya, sa pangalan ng kaibigang iyon. Huwag mong isipin, naka-veston siya at may kintab ang sapatos. Pero sa totoo lang, isa lang siyang utility worker sa New York. Isang buwan bago iyon, para lang makapasok sa isang marangyang pagtitipon. Hiniram ni Ripley ang isang jacket ng Princeton. Pero ang tila maliit na hakbang na iyon ang naglapit sa kanya sa isang tycoon. Ang mayamang tao mismo ang unang lumapit para makipag-usap sa kanya. Para makapalagayan ng loob ang tycoon, nagsinungaling si Ripley na kilala raw niya ang anak nito. Si Dicky ng pamilyang mayaman ay saksak na saksak, at swerte niya, nagtagumpay siya. Kinabukasan, muling inanyayahan ng tycoon si Ripley na magkita sila. Lumalabas, nilulunod pala ng anak niya ang sarili sa musika. Nagmumukmak lang sa Italia kasama ang nobya. Ayaw pang umuwi, hindi mapabalik ng tycoon ang anak niyang parang tinalian ng paa sa lugar. Kaya gumastos siya ng malaki at inanyayahan si Ripley para kumbinsihin ang anak niyang umuwi sa Amerika. Pero hindi agad umalis si Ripley, 2 linggo pa siyang nagtagal. Nagkulong siya sa isang sira at baliw na silid at nakikinig ng mga plaka. Hanggang sa kabisado na niya ang mga kanta ng lahat ng mga aawit at banda. Doon lang siya dumating sa bayang Mangiabello sa Italia. Doon niya nakilala si Dicky at ang nobya nito. Kaysa sa dalawa, mas interesado si Ripley sa yate na iyon. Pagkatapos, kunwari ay nagkataong nagkita sila. Pareho raw silang dating estudyante ng Princeton, pero ang ugali ni Dicky. Ayaw na ayaw niyang magpakitang gilas sa iba. Medyo maraming katanungan si Dicky tungkol sa estrangherong si Ripley. Habang si Marge naman, napansin agad ang pagkapahiya ni Ripley, at inimbitahan pa niya itong maghapunan kasama nila. Sinabi ni Dicky na bawat tao ay may kanya-kanyang galing. At sa usisa kung saan mahusay si Ripley, sinabi niyang pinakagaling niya ang pagkopya ng iba. Pati boses at sulat, kaya niyang gayahin ng parang kinopya sa hulmahan. Kaagad niyang sinimulan gayahin ang paraan ng pagsasalita ng tycoon. Ganitong tono at himig, parang mismong siya. Nang inig si Dicky sa takot, hanggang balahibong balahibo. At hindi pa roon nagtatapos, ginaya pa niya ang boses ng tycoon. Inuulit pa niya ang mga salitang sinabi nitong inupahan daw niya si Ripley para hikayatin ang anak na umuwi. Nagalit si Dicky dahil sobra raw ang ginawa ng ama niya sa pagpapapunta ng tao para hanapin siya. At sinabi niyang kahit ano paman, hindi siya uuwi. Nagkunwaring aalis si Ripley at nagpaalam sa kanilang dalawa. Pero sadya niyang kinapa ang bag niya. Kunwari ay aksidenteng nahulog niya ang plaka sa sahig. Ang mga plaka na iyon ay maingat ng inihanda. Batay sa hilig ni Dicky, naisip niyang nakatagpo na siya ng kauri niya. Kaya pinanatili niyang manatili si Ripley sa bahay at siya pa ang sumagot sa lahat ng gastusin. Nag-usap silang dalawa at nagpa siyang sumulat sa tycoon para makahirit pa ng pera. Hindi kailanman inakala ni Ripley na pwede palang maging masaya ng ganito ang buhay. Sa mga sumunod na araw, magkasama silang nangingisda at sabay ring pumupunta sa club para kumanta at mag-ingay. Nakakalibot din sila ng walang problema sa buong bayan. Hindi na sila kailangang mag-alala sa buhay, at naging matalik na magkaibigan pa ang dalawa. Walang itinatago, at nangako pa si Dicky na isasama siya sa skiing. Kailangang malaman na noong panahong iyon, ang skiing ay napakailit na sport. Hindi basta-basta kahit sino ang pwedeng sumali. Pagkaraan ng ilang masayang panahon na magkasama sila, naramdaman ni Ripley na hindi na mabubuhay si Dicky nang wala siya. Pero ang paparating na biyahe sa Roma ang muling nagpaalala sa kanya ng realidad. Sa Roma, nakilala nila si Freddie, ang matalik na kaibigan ni Dicky. Mula nang makilala ang lalaking iyon, tila nainis na si Dicky. Si Ripley naman, sa kabilang banda, ay abalang-abala sa pakikipagtuwaan kay Freddie. Nakita siyang nakatayo lang sa may pinto na walang ginagawa. Sinabi ni Dicky na may pupuntahan siyang isang salo-salo. Sabi niya kay Ripley, kung nababagot ito ay pwede raw maglibot sa Roma. Pero kung gusto nito ang salo-salo, pwede rin siyang sumama. Nais sana ni Ripley na sumama, pero nang makita niya ang matalim na tingin ni Freddie, nagbago ang isip niya at pinili niyang maglakad mag-isa sa Roma. Sa puntong iyon, napagtanto niya ang turistang pangarap ng marami. Kung ihahambing sa buhay kasama si Dicky, halos walang lasa iyon. Masama ang timpla niya, at kinabukasan mas lalo pang hihina ang loob niya. Dahil ayaw ni Freddie na may parasitong sumisingit sa kanilang bilog. Magiliw na sinabi ni Freddie na gusto rin niyang magkaroon ng trabahong tulad ni Ripley. Muntik nang sabihin ng loko na ang ibig niyang sabihin ay gusto niya. Ang tumira sa Italia sa bahay ni Dicky at kumain ng libre. Suot ni Tom Ripley ang kasuotan at mga gamit ng ama ni Dicky.
Sinabi niya kay Ripley na kung magsasawa man ito, ipaalam lamang sa kanya. Para maranasan din niya ang buhay ni Dicky nang hindi na kailangang magsalita pa si Ripley. Pero nang kasama niya si Freddy sa baybayin, nagbiro si Ripley at nakaramdam siya ng matinding pait dahil sa paghamak at malamig na pakikitungo. Nauunawaan ni Marge ang nararamdaman niya, dahil madalas din siyang napapadaan sa kaparehong sitwasyon. Sinabi niya kay Ripley na kapag may pinapahalagahan si Dicky sa isang tao, pinaparamdam nito sa taong iyon na siya ang sentro ng buong mundo, pero kapag binaliwala na niya ang isang tao, parang nahulog ang taong iyon sa isang yelong balon. Wala nang mas matinding panghihinayang sa buhay, at higit kan inuman ay si Marge ang lubos na nakaunawa nito. Habang nalulungkot pa si Ripley dahil naisantabi siya, bigla pa siyang nakatanggap ng isa pang masamang balita. Nabanggit ni Dicky kay Freddy ang tungkol sa biyahe sa Cortina, pero kalaunan ay naisip niyang hindi iyon mainam, dahil alam na ng iba ang tungkol sa pag-iisking iyon. Samantalang si Ripley ay maiiwang mag-isa, kaya tiyak na hindi na siya maisasama sa pinansyal na lakad. Talagang kung minsan ay bigla na lang siyang iiwan. Parang sawa na si Ripley, kaya isinabay pa niya ang liham ng mayamang ama, na nagpapakitang nabisto na ng matanda ang pakulo ng dalawa. Iminungkahi ni Dicky na umalis na si Ripley para mailigtas ang maikling panahong namamagitan sa kanila. Nagkasundo ang dalawa na magkita sa hilagang lungsod ng Roma, at dumalo sa isang konsyerto bilang palom na sa kanilang biyahe sa barko. Paulit-ulit na nakatitig si Ripley kay Dicky habang natutulog ito at hindi niya mapaghiwalay kung alin ang tunay na ayaw niyang mawala. Ang malayang marangyang buhay ba o si Dicky mismo? Kaya nang makarating sila sa San Remo, may pagkakataon na silang dalawa na magpunta sa baybayin ng mag-isa. Doon, buong puso niyang inamin na sila ang pinakamatalik na magkaibigan. At hindi dapat magkahiwalay, pero lalo lang nandidiri si Dicky sa sinabi niya. Malamig na sinabi ni Dicky kay Ripley na sa tingin niya ay matagal na silang magkasama. Pagkagulat ni Ripley sa sagot, tuwiran siyang tinawag ni Dicky na isang parasito. Sa bugso ng galit, hinawakan ni Ripley ang sagwan at hinampas sa ulo si Dicky. Pagkalipas ng ilang sandaling gimbal, siya mismo ang umakyat sa pampang. Para hayaang lumubog sina Dicky at ang bangka sa kailaliman ng dagat, saka bumalik siya sa hotel. At inihanda ang mga gamit nilang dalawa para tumakas na ng mabilis. Pero ang sinabi ng resepsyonista ang nagbago ng isip niya. Napagkamalan ng resepsyonista na siya at si Dicky ay iisang tao. Alam niyang tiyak na hahanapin siya ni Marge. Kaya kinuha niya ang mga mahalagang gamit ni Dicky. At bumalik sa maliit na bayan, ginaya ang sulat ni Dicky at nagsulat ng liham poem. Sa liham, ipinasa niya ang dahilan ng paghihiwalay at sinabing si Marge daw ang gustong magpakasal. Pagkaabot niya mismo ng sulat kay Marge, bumalik siya at ginagamit ang pagkatao nilang dalawa para umupa ng mga kwarto sa iba-ibang hotel at magmukhang buhay pa si Dicky. Akala niya ay maaari siyang mabuhay ng tahimik at marangya ng ganito kahit sandali. Pero ng araw na iyon, hindi niya inaasahang makakatagpo siya ng isang taong hindi niya inaakala sa kalye. Si Meredith, ang anak mayaman ng kilalang kumpanya ng panloob na kasuotan. Nagkakilala ang dalawa sa isang barkong patungong Europa. Noon, nagpakilalang Dicky ng pamilyang Greenleaf si Ripley. At naniwala naman si Meredith na totoo iyon, kaya muling nagkita ang dalawa habang naglalakad at nag-uusap. Pero hindi niya inasahan na may sasabihin si Meredith na ikinabahala ni Ripley ng husto. Tinanong siya ni Meredith, punong-puno ng pag-aalala, kung sasama ba siya sa grupong Amerikano na mag-iisking iyon. Nang magulat si Ripley at magtanong pabalik, malinaw nitong sinabi na sa Cortina iyon pupunta. Sa panahon ng Pasko, kasama si Freddie Miles, at tinanong ni Ripley kung paano niya nalaman iyon. At sagot ni Meredith, sino ba naman ang hindi makakaalam? Si Freddie Miles nga. Pagkatapos noon ay pumunta si Meredith sa post office para mag-withdraw ng pera. At si Ripley naman ay nagsumite ng money order na may pirma ni Dicky. Sinuri ito ng empleyado at wala namang nakitang anumang problema. Kaya talagang naibigay sa kanya ang isang bungkos ng pera ng cash. Dito napagtanto ni Ripley na basta sapat ang kanyang pagtatago, maaari niyang gamitin ito balang araw para mabuhay na parang anak mayaman. Halatang may gusto si Meredith kay Ripley, kaya inimbitahan niya itong manood ng opera. At gusto rin ni Ripley na malasahan ang mundo ng mga taong may mataas na katungkulan. Pero hindi niya inaasahang sa oras ng pahinga ay makakatagpo pa siya muli ni Marge. At may isa pang lalaking nagngangalang Peter na nanood din ng opera. Mabilis niyang itinago ang kamay sa likod at hinubad ang singsing ni Dicky. Akala ni Marge ay nasa Venice na sila, pero sinabi ni Ripley na gusto rin daw niya roon. At ipinaliwanag na lagi lang daw siyang naglalakbay. Ngunit bago pa man umabot sa Hilaga, kilala na ni Peter si Meredith at dati na rin siyang naging panauhin sa bahay nito. Natakot si Ripley na kapag nagkita ang dalawang grupo ay baka may biglang mabistong lihim. Kaya kailangan niyang umalis agad at makipagkita sa kanilang dalawa kinabukasan. Pero malinaw na napansin ni Marge ang tensyon niya. Kaya nagsimula siyang maghinala na hindi agad umaalis si Ripley.
Hinahanap niya si Meredith para sumama sa pagpunta, habang si Ripley naman ay nakipagkita sa kanya kinabukasan. Ang oras at lugar ay eksaktong kapareho ng naipangako niya kay Marge noon. Gusto niyang gamitin ang agwat sa kaalaman para maayos ang lahat. Nagkalabuan sa gitna ng gulo, dala ang pangalang Marge, matapos maresolba ang panganib na dala ni Marge. Matapang na umupa si Ripley ng isang apartment sa Zone Timothy at pinalamutian iyon ayon sa kanyang sariling panlasa. Araw-araw siyang umiinom ng mamahaling alak at walang tigil sa pamimili. Ngunit hindi rin nagtagal ang magagandang araw na iyon. Noong araw na iyon, habang tumutugtog siya ng piano, naputol ang tahimik dahil sa sunod-sunod na katok sa pinto. Sa pagtingin niya sa butas ng pinto, nakita niyang si Freddy iyon. Nakita niya ang singsing na laging suot ni Dicky sa sariling kamay niya. Kung makita siya ni Freddy, tiyak na delikado ito, pero nitong mga araw na ito ay napakatahimik ng buhay. Hindi niya rin basta-basta matanggal ang singsing agad, kaya inilagay na lang niya ang kaliwang kamay sa bulsa ng pantalon at binuksan ang pinto. Pagkatapos, dali-dali siyang pumasok sa banyo. Ginamit niya ang sabon para matanggal ang singsing. Dumating si Freddy para magtanong kung nasaan si Dicky. Dahil malinaw na nagkaayos na silang dalawa para magkasundo at magkasama sa ski trip matagal na. Pero pagdating ng oras, hindi lang sumulpot si Dicky, hindi pa tumawag kahit isang beses. Doon niya nalaman mula sa isang kakilalang nagsisiyasat na bagong upo lang pala ni Dicky ang apartment. Matapos libutin ang apartment, napansin ni Freddy na may hindi tama. Dahil hindi naman tumutugtog ng piano si Dicky, imposibleng may piano sa bahay. Naghinala siya na ang apartment na iyon ay talagang tinitirhan ni Ripley. Napansin din ni Freddy na hindi lang nagsuot ng sapatos ni Dicky si Ripley. Nagpagupit pa siya ng uso, pero hindi siya agad kumilos at basta nalang kinuha ang mga damit at umalis. Tamang-tama, dumating pa ang landlady sa mismong sandaling iyon. Tinanong ng landlady si Freddy kung aalis na ba siya. Sinabi ni Freddy na oo, dahil wala naman si Dicky sa bahay. Si Ripley lang ang naroon, pero sagot ng landlady, nasa bahay si Dicky. Naroon daw siya kanina lang dahil tumutugtog pa raw siya ng piano. Pagkatapos ay lumingon siya kay Ripley at binati siya ng, "Kumusta na, Dicky?" Agad na naunawaan ni Freddy na nagpapanggap si Ripley bilang si Dicky. Umakyat siya sa itaas, handang tugisin ang parasitong iyon. Pero pagdating niya roon, biglang binigwasan siya ni Ripley sa batok. Namatay siya agad doon. Dinala ni Ripley ang bangkay ni Freddy para ihanda sa pagtatapon. Paglabas pa lang niya ng pinto, may nakita na siyang magkasintahang dumaraan. Nagpanggap siyang kalmado at binati ang dalawa. Nagreklamo siyang lasing na ang kaibigan niya. Dahil titig na titig sa kanya ang dalawang iyon, napangisi na lang si Ripley habang iniyaakyat si Freddy. Isinakay niya ang bangkay sa kotse at dinala sa liblib na lugar sa labas ng lungsod para itago. Pero kinaumagahan, maaga pang kumatok sa kanyang pinto ang hepe ng pulisya. Tinanong siya ng pulis tungkol sa oras ng pag-alis ng biktima kahapon. Sumagot si Ripley na hindi siya sigurado, tansya niya ay mga alas 8 o alas 9. Ngunit sinabi ng pulis na batay sa resulta ng autopsiya, ang biktima ay pinaslang bago mag-alas 7. Litong-lito ang naging tugon ni Ripley. Iginiit niyang buhay pa si Freddy nang umalis ito sakay ng sariling kotse. Bagaman napakahirap paniwalaan ng paliwanag ni Ripley, dahil ginagamit na niya ngayon ang pagkakakilanlan ni Dicky. Hindi nagnais ang inspektor na bumitaw kaagad sa kaso kaya napilitan siyang ipagpatuloy ang pagsisiyasat. Hiniling lang niya kay Ripley na huwag munang umalis sa Roma. Lihim na naisip ni Ripley na ang pagiging mabagal ng pulisya sa Roma ay magbibigay sa kanya ng sapat na oras para makaisip ng paraan. Pero hindi niya inasahan na kinabukasan ay bumalik na agad ang pulis na may bagong lead. Natuklasan nila ang isang maliit na bangkang nawawala ng 3 buwan sa San Remo. Na mas mahalaga pa pagkatapos nilang siyasatin ang hotel. Nalaman nila sa San Remo na may nakapangalan pa ring Dicky na naka-check-in sa isang hotel. Tinukoy na nila si Ripley bilang pangunahing sospek, lalo na't lagi siyang nakaaligid kay Dicky. Pero wala silang makitang bakas ni Ripley, kaya pumunta sila roon para magtanong. Pagkaalis ng pulis, alam ni Ripley na kailangan na niyang lisanin ang lugar na ito. Sumakay siya ng tren papuntang Venice para hanapin si Peter, malapit na kaibigan ni Marge. Naisip niya na bilang isang taong may impluwensya sa lugar, ang pagtulong nito sa kanya sa mga papeles sa pagpasok ay isang simpleng pabor lang. Pero hindi niya inasahan na matapos maghintay buong hapon sa opisina ng pulis. Hindi pa rin pinapalaya si Peter at doon pa lang niya nalaman na. Nalaman ng pulisya sa Roma na lumitaw si Ripley sa Venice, kaya hiniling nilang bantayan siya ng mga taga-Venice hanggang makarating sila. Nataranta si Ripley nang makita niya ang hepe ng pulisya ng Roma. Agad nitong mabubunyag ang lahat ng pagpapanggap niya. Ngunit wala siyang panahon at wala ring pagkakataong lumaban. Dahil papalapit na ang mga tao mula Roma nang dumating ang mga tao mula roon. Bigla siyang nakahinga ng maluwag dahil ang dumating para magtanong ay hindi ang inspektor na iyon. Samantala, lalong naging magulo sa Roma.
Ang desperadong liham at ang pasaporteng iniwan niya ay winasak, kaya inakala ng pulisya na tumakas si Dicky dahil sa takot sa kaso. Maaaring maniwala ang iba, pero si Marge, ni minsan ay hindi naniwala. Kaya pumunta siya sa Venice para hanapin si Ripley, dala rin ng masamang balita. Dumating na ang ama ni Dicky at may pribadong investigador nang humahawak sa kaso. Siya ang investigador na kinuha ng ama ni Dicky, ang lalaking nagngangalang Macaron. Nadiskubre niya na si Dicky ay nakapaglabas ng $111,000. Isang araw bago siya naglaho, nang makaharap niya ang pamilyang mayaman. Maingat niyang sinusuri ang liham na ipinagbilin sa kanya. Walang bakas ng lungkot ng isang amang nawalan ng anak, kundi mas nangingibabaw ang pagkadismaya niya sa kanyang anak na lalaki, sapagkat pakiramdam niya ay lahat ng tao ay tumutulong sa pag-aalaga kay Dicky, pero si Dicky pa ang nagpapasa ng lahat ng pagkakamali sa iba. Isa siyang hindi matuturuan, gaya ng sabi ng mga tao. Hindi mo mapipili ang iyong mga magulang, pero hindi mo rin mapipili ang iyong mga anak. Pakiramdam niya ay nakawala na siya sa isang sumpa. Si Ripley ay naligo na at naghahandang magpahinga, ngunit hindi niya inasahan na natagpuan ni Marge ang singsing ni Dicky sa kanyang mga gamit, at naghinala siyang pinatay ni Ripley si Dicky, at pinilit niyang makipagkita sa pamilyang mayaman. Habang nagpapaliwanag si Ripley, palapit siya kay Marge. Ang kutsilyong pang-ukit sa bulsa ng pantalon ay mahigpit ng nakahanda, anumang oras ay pwede niyang kumilos. Ngunit bago pa man siya makakilos, biglang sumulpot si Peter at isinama siya palayo roon. Kinabukasan, ibinunyag ni Marge ang natuklasan niya sa pamilyang mayaman ni Ripley. Gusto niyang magpaliwanag, pero ayaw na ayaw makinig ng pamilyang mayaman. Kaya hinailan na lang nila si Marge palabas para mamasyal at kumalma. Iniwang mag-isa ang detective at si Ripley para mag-usap ng sarilinan. Pagkaalis nila, tumingin si Marge sa kanya na parang nakatingin sa isang patay na. Ngunit napakaiba ng kilos ng detective. Nadiskubre niyang hindi pala estudyante sa Princeton si Ripley, kundi isang tagapagton ng piano sa kagawaran ng musika. At nalaman din niya mula sa pulisya na 3 tao ang nakakita kay Dicky na sumakay sa kotse ni Freddy. At may isa pang nakakita kay Dicky na nagpapalit ng plaka ng kotse. Nakuha niya ang 2 plakang iyon. Pagkarinig nito, inakala ni Ripley na tapos na siya. Pero sinabi ng detective na ayon sa ayos ng pamilyang mayaman, itapon na lang nila ang mga plaka sa dagat, at hindi agad malalaman ni Marge ang mga nangyari. Naramdaman ni Greenleaf na maaaring may ipinagkatiwala si Dicky sa iyo sa sulat niya. Balak sana niyang ilipat ang bahagi ng yaman ni Dicky, upang pagkatiwalaan karoon. Ayaw niyang may maiwang anumang impormasyon tungkol sa nakaraan ni Dicky sa kanya. Kasabay nito, umaasa rin siyang ganoon din ang iniisip mo, na isa kang taong may bigat at pangalan sa Amerika. Ayaw ng pamilyang mayaman na mabunyag ang eskandalo ng kanilang anak at mapahiya sila. Kaya hindi lamang sila hindi naghiganti para sa anak nila, kundi binigyan pa nila ng malaking halaga ang pumatay. Wala nang inaalala si Ripley at bumiyahe sila ni Peter sakay ng bangka. Sa pananatili niyang kasama si Peter, muli niyang naramdaman ang init na dati niyang naranasan kay Dicky. Ngunit habang nakatanaw siya sa dagat, nang marinig niyang may tumawag ng pangalang Dicky, si Meredith pala ay sakay din ng barkong iyon. Sa paningin niya, isa pa rin siyang binatang galing sa mayamang angkan. Naintindihan ni Ripley na gusto siya ni Meredith, at kailangan lang niyang samantalahin iyon. Siguradong malaki ang mapapala niya sa babae. Pero sa ngayon, may isa na namang problema. Mas gusto ni Ripley si Peter kaysa kay Meredith, pero napansin na ni Peter ang sobrang lapit nila ni Meredith. Nagkunwaring inaalaw siya ni Ripley, pero mahigpit na ang kapit ng kanyang kamay sa baywang nito. Noon, aksidente ang pagpatay kay Dicky. Ngayon, ito ay sariling pasya niya. Kung may pagpipilian lang sa pagitan ng pera at damdamin, pipiliin niya ang pera, at tahimik na uupo sa silid. Hindi alam ni Ripley kung tama ba o mali ang pinili niya. Dahil sa pera at sa tadhana, tuloy-tuloy siyang nagpapanggap at tumatakas. Sa nagdaang ilang buwan, araw-araw siyang namuhay sa takot na mabunyag. At hindi ito matatapos dahil lang sa pagkamatay ni Peter. Marahil, nagsisimula pa lang ang lahat. Ang Ripley ay isang psikolohikal na thriller na nakakabighani at malalim tungkol sa ambisyon. Ipinapakita ng pelikula ang nakababahalang pag-angat ni Tom Ripley. Isang huwad na henyo ngunit lubhang mapanganib. Matagumpay na nailarawan ng pelikula ang marangyang mundo ng mayayaman. Ang pagganap ni Matt Damon ang nagsilbing matinding tandang marka ng husay. Mula sa isang tahimik at mailap na nilalang tungo sa isang malamig na mamamatay tao. Ang diwa ng trahedya ng pelikula ay nasa kawalan ng budi ni Ripley. Hindi lang niya gustong ang buhay ni Dicky Greenleaf, gusto rin niyang siya mismo ang maging taong iyon. Bawat krimen ay lalo siyang inilulubog sa bitag ng pagkakakilanlang. Siya mismo ang lumikha, hanggang sa mabuhay siyang bihag ng sariling kasinungalingan.
Isa itong malamig at mapag-isa na kwento tungkol sa pagpapanggap, kung saan ang talino ay nauuwi lamang sa pagkawasak. Ang halaga ng isang pelikula ay nasa reputasyon nito, samantalang ang halaga ng isang pagsusuring pampelikula ay nasa damdaming naiiwan nito. Dito na nagtatapos ang kwento natin ngayon. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang pelikulang ito, iwan ninyo ang komento sa ibaba.